pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito tayo nagkakatipon bilang isang bayan ng Diyos upang makiisa sa banal na Eucharistia at masaksihan ang pag-isang dibdib ni Alain at Ardeen. Upang tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, sa anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni Alain at Ardeen na ngayong maako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siya ang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat sa Panginooy may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may gulang ang anak niya. Ang sinuman kong Panginoon ay kusang susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
mula sa Sion. Pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Ang iyong magiging apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, magandang tanghali. Ang akin pong pagbati sa dalawang nag-iibigan sa araw nito, ang bida sa araw nito para sa pagdiriwang natin, sina Alain at si Arlene. Sa sakramento na kinakaharap ni na Alain at Arlene, sila ngayon ay pag-iisay ng Diyos. Kayo ay pag-iisay ng Diyos. At ito yung sakramento na kung saan karamihan sa mga tao, ito ang tinatahak na landas. Lalo tigit sa panahon natin ngayon, sapagkat sa 7 sakramento na ito na ating nalalaman sa ating pananampalataya, ang isa nga rito ay ang sakramento ng kasal. At ang isa naman ay ang sakramento ng banal na orden na tulad namin, mga pari, kakaunti lamang yung tumatanggap ng sakramentong ito sapagkat karamihan ay tumatahak sa landas ng pag-aasawa. Kaya nga sa sakramentong inyong kinakaharap sa araw na ito, Alain at Arlene, ay may ilang punto na dapat tayong makita at maunawaan sa pagkakataong ito. Una, ang sakramentong ito ay ang sakramento ng pagiging iisa. Pag sinabi nating pagiging iisa, hindi ito yung nangangahulugan na pareho lamang kayo dapat sa gawain, pag-uugali. Siguro marahil sa mga pagsasama ninyo, may mga pagkakatulad kayo sa maraming bagay. Kaya nagkagustuhan din kayo siguro. Marahil yung gusto ng isa, gusto rin ng isa. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay gusto nyo yung ginagawa ng mga bawat isa.
Yung mga gawa, yung mga hilig, di ba? Minsan may mga hilig ka na hindi naman hilig nung minamahal mo. Pero ang kahulugan ng pagiging iisa ay yung magkaroon kayo ng pagtanggap ng lubos sa isa't isa. Sapagkat maaaring hindi tayo perpekto sa buhay natin. Kayo, Alain at Arlene, hindi kayo perpekto sa inyong buhay. Lahat ng narito, hindi tayo perpekto sa buhay natin. Pero, naroon pa rin yung pagtanggap ninyo ng lubusan sa isa't isa. Ano man yung kakulangan ng bawat isa, inuunawa ninyo, sinusuportahan ninyo, pinag-uubra natin, dinadamayan natin ang bawat isa. Kaya nga, mga kapatid, maaaring hindi perpekto, pero sa gawa, sa mga ugali, sa gawi, naririyang kayo para sa isa't isa. Kaya ito ay nangangahulugan ng pagtanggap ninyo ng pagkakaiba rin ng bawat isa. Kaya nga ito yung tinatawag nating complementariness. You complement with each other. Hindi naman lahat nasa atin, nasa inyo, kundi binibigay nyo ng pagkakataon yung isa na maunawaan at maibahagi ang kanyang karanasan. Kaya nga kayo yung kukumpleto sa isa't isa, kayo yung magpupuno sa anumang kakulangan ng bawat isa, kayo yung uunawa sa isa't isa. Kaya sa pagsasama ninyo 24/7, magkasama kayo, makikilala nyo ng lubusan ang isa't isa. Walang perpektong relasyon, pero ano yung nakapagpapalalim sa relasyon na ito? Ito yung pagtanggap sa bawat isa. Siguro, sa buhay ninyo, may mga hindi kayo pagkakaunawaan. Pero, naroon pa rin yung pagtanggap ninyo sa isa't isa, di ba? Naroon pa rin yung pag-unawa. Naroon pa rin yung salitang patawad, sorry, na ito yung magbibigay na muli ng pag-asa sa inyong pagsasama. Kaya yung pagpapatawad, mahalaga. Sabi nga po, di ba? Ito yung laging ipinapaalala ng mga matatanda. Sa isang relasyon, Alain at Arlene, kapag nagka-problema kayo sa inyong buhay, hindi nagkaunawaan, huwag niyong palilipasin yung gabi na hindi ninyo pinag-uusapan yung problema ninyo. Masarap matulog kapag na-solve yung problema. Masarap matulog kapag nagkaunawaan kayo. Kaya iyon yung isang bagay na dapat ninyong tandaan sa inyong relasyon, sa inyong buhay. Sabi nga, nagsisimula pa lamang kayo sa isang buhay may asawa, sa buhay ng pagsasama. Pero ito ay isang mahalagang bahagi ng pagsasama ninyo. Yung makinig sa mga payo ng mas nakakatanda sa inyo. Kaya nga ito yung mahalagang maunawaan ninyo sa pagiging iisa. Pangalawa, ang kahulugan ng pagiging iisa ay ang pagiging matapat sa isa't isa. Sa sakramento inyong tatanggapin, Alain at Arlene, kayo ay magbibitiw ng inyong pangako ng pagmamahalan sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayanang naririto. Nahaharap kayo ngayon, hindi lamang para gawing formal ang pagsasama ninyo, kundi mas lalo pa ninyong pagtibayin ang inyong katapatan sa isa't isa. Kaya nga sa ritual ng kasal, naroon yung mga kataga na kailanman ay hindi kita pagtataksilan.
habang isinusuot ninyo ang singsing sa isa't isa. Ito ang magiging tanda ng inyong panghabang buhay na pagsasama. Kailanman ay hindi pagtataksilan, isuot ang singsing na ito, tanda ng aking pag-ibig, tanda ng aking katapatan. Kaya nga napakahalaga ng pagiging tapat sa mga mag-asawa. At ganyan ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Naging tapat siya sa kanyang bayang Israel nang siya mismo ay magsakripisyo ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng sanlibutan. Naging tapat sa kabila ng hindi pagiging tapat ng mga tao. Iyan ang ating Panginoon. At pangatlo, ang kahulugan ng pagiging iisa ay ang dahilan kung bakit kayo naririto sa araw na ito. Bakit nga ba kayo naririto? Because of your love for each other. Dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagpakilala sa inyo, ang pag-ibig ang nagtagpo sa inyo, ang pag-ibig ang magbubuklod sa inyo, ang pag-ibig rin ang higit na magpapalalim sa inyong relasyon. At ang lahat ng ito, yung pagkakatulad, pagkakapareho, yung inyong pagiging matapat sa isa't isa, at yung inyong pag-ibig, lahat ng ito'y matatagpuan natin kanino? Matatagpuan natin sa Diyos. Ang Diyos na nagparanas sa atin ng lahat ng ito. Ang Diyos na nagbigay ng pag-asa sa atin. Ang Diyos na kung saan patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya nga sa simula pa lamang, minahal na tayo ng Diyos. Inibig na tayo. Ipinaramdam niya sa atin ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis at sa kanyang pagkakatulad at ginawa niya tayong katiwala sa mundong ito. Kaya nga, mga kapatid, sana sa isang panibagong yugto ng buhay may asawa ni na Alain at Arlene, naway patuloy natin silang ipagdasal, patuloy na ipanalangin ng sa gayon sa kabila ng kanilang pagsisimulang ito ng kanilang buhay may pamilya, nawa ay lubos silang tanggapin ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos para sa kanilang buhay. Tulad ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose, nawa ay tanggapin nila ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos, ang tiwalang ipinagkatiwala sa kanila, at patuloy na pag-ibig para sa kanilang buhay. Amen. Ngayon po ay sisindihan ng kandila. Minamahal kong Alain at Arlene, sa binyag at kumbil, nakisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwang ng huling hapunan, muli-muli kayong nakisalo sa habag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumulog sa sambayan ng ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon, ay manalangin para kina Alain at Arlene at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano.
Hinihiling ko ngayon na pong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Arlene, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Alain na iyong pakamamahalin at paglilingkuran? Alain, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Arlene na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Apo, Father. Alain at Arlene, nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng pong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Minamahal kong Alain at Arlene, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Arlene, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Alain na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, sumasang-ayon na. Buong puso bang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalang ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Alain, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Arlene na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Apo, Father. Buong puso bang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Apo, Father. Nakalang ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Apo, Father. Ama namin, Kami po ay inyong loobin. Magkaisa na kalooban at damdamin mula ngayon sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng ating inang simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay babasbasan po natin ang mga singsing at aras. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't kupkupin ang iyong mga lingkod. Pagkalooban mo sila na magsusuot nito ang mga aras na ito sa kapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Pagintapatin mo sila na magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas sa pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Arlene,
Amen. Amen. Kailanman na hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang isingsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Arlene, kailanman hindi kita pababayaan. Nilalaga ako sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapalakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko ito na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Alain at Arlene, tumalikod kayo. Tumarap kayo sa tao. Mga kapatid, akin pong ipinapakilala sa inyo sina Ginoo at Ginang Alain at Arlene Yambot Molinos. Palakpakan po natin sila. Ngayon, Alain at Arlene, magharap kayo. Handa ka na ba, Alain? Maaari mo nang ibigay ang iyong masuyong halik kay Arlene. Palakpakan po natin sina Alain at si Arlene.
Alain at Arlene, habilin ko sa inyo, mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Arlene, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Alain, may bahay mo ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Muli, palakpakan natin sina Alain at si Arlene. so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope.